Matapos ang pananalasa ng Super Typhoon Odette noong 2021, sa temporary learning shelter muna nagtsatsaga ang mga mag-aaral ng Ubay 3 Central Elementary School sa Bohol. Hindi sayang ang pagtitiis dahil bago matapos ng taon, magagamit na nila ang mas matibay at komportableng Kapuso classrooms na handog ng GMA Kapuso Foundation. Para maitaguyod ang 7 anak at maabot ang mga pangarap, doble kayod sa paglalabada ang single mother na si Elizabeth. Kasabay niyan sa pagbangon mula sa pagkaka-wash out ng kanilang bahay sa Ubay sa Bohol sa pananalasa ng bagyong Odette noong 2021. Mahirap po kasi mag-isa lang ako. Marami akong mga anak. Kahit ano-ano lang po yung tatrabahoin ko. Basta lang may paano ng bigas. Sa Ubay 3 Central Elementary School, nag-aaral ang 2 anak ni Elizabeth na pinadapa rin noon ng bagyo. Kaya ang mga magulang at barangay officials nagbayanihan para may maayos at komportableng silid-aralan ang kanilang mga anak at mapabilis ang pagpapatayo natin ng Kapuso classrooms. Makalipas ang 3 buwan, magagamit na ng mga mag-aaral ang kanilang 2 matibay na Kapuso classrooms ngayong Kapaskuhan. Yung ating Kapuso type school building, ito is a standard size ng classrooms ng DepEd. So, 7 by 9 meter siya. Hindi na tawag na concrete infill. So, yung wall natin, binuhusan natin yun lahat. Ang bawat classroom may comfort room at may hand washing facility at foot bath. May bagong smart TV pa. Natutuwa po kami na meron na ho kayong bagong classrooms. Sana po alagaan ninyo para mas maraming henerasyon ng mga taga-Ubay na mga bata ang makagamit dito. Napakalaking tulong nito dahil may bago na silang silid-aralan na magagamit na kumpleto. Sa mga nais makiisa sa aming mga project, maaari kayong magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Loan-Year. Pwede rin online via GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards at Metrobank Credit Card. Inaprubahan ng Civil Service Commission o CSC ang hanggang 5 araw na wellness leave kada taon para sa mga opisyal at empleyado ng gobyerno. Base po sa guidelines ng CSC, maaring mag-wellness leave para sa mental health, physical wellness activities o kung gustong magka-break mula sa trabaho. Bukod pa ito sa kasalukuyang vacation at sick leave. Ayon po sa CSC, ang wellness leave ay maagap na hakbang sa mga hinaharap ng mga nagtatrabaho sa kasalukuyang panahon. Mas matutugunan nila ang mga pangangailangan ng mamamayang Pilipino kung mabibigyan ang mga nasa pampublikong serbisyo ng panahong makapagpahinga at alagaan ang kanilang sarili. Magiging epektibo ang 5 araw na wellness leave, 15 araw matapos mailathala sa pahayagan. May bawas singil sa kuryente ngayong buwan ang mga customer ng Meralco. Ayon sa Meralco, bababa ang kanilang singil ng 35.57 centavos kada kilowatt hour. Ang epekto nito para sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hour sa isang buwan, mahigit 71 pesos na bawas singil. Mararamdaman ito sa bill ninyo para po sa buwan ng Disyembre. Sabi ng Meralco, buwaba ang kanilang singil dahil bumaba rin ang transmission at generation charge. Ngayong dumadalas ang bigat na traffic dahil sa Christmas rush, handang dumiskarte ang ilan kung maihi, magutom o mainip sa sasakyan. Alam ang diskarte? May bilin po ang MMDA. Alamin yan sa pagtutok ni Oscar Oida. Idinaan na lang sa biro ng ilan ang Carmageddon sa Marcos Highway nitong Sabado. Pag-edit ng isang netizen sa isang litrato, napasabak daw sa bakbakan si Ultraman malapit sa isang estasyon ng LRT. Check 11:30. May nagsabi rin baka nagsabay-sabay ang mga Christmas party kaya umabot sa Cubao sa traffic. O baka nalipat sa Disyembre ang alay lakad papuntang Antipolo dahil sa dami ng commuter na nainip na sa traffic. Buti sana kung ang problema
pagkabagot lang. Paano kung nadi-jingle bells na at walang matakbuhang palikuran? Ngayong wala ng oras na pinipili ang traffic, may mga naghahanda ng urinal battle sa sasakyan. Kung wala naman, bote daw, talo-talo na yan. Masakit talaga sa pantog Kaya yun, ang diskarte namin, bote. Pag may ganitong pagkataon lang po, talagang hindi ko na po kaya, gigilid po ako, baba po ako, tapos nakakit na lang po ako. Para makiiwas po. Sa sobrang traffic po, siyempre hindi po na maiwasan. Masakit po sa pantog. Sa ilan nga, adult diaper is life. Mga legendary na ayaw pakasiguro. Ika nga, desperate times, desperate measures. At least, ayan, tuloy-tuloy lang yung biyahe mo. Hindi ka na... Kasi minsan pag bote-bote, diskarte ng mga driver, mahirap din kung wala ka rin magpagtabihan sa kalsada. Lalo na pag sobrang traffic na talaga. Paano naman daw yung mga nasa public transport? Tinitis ko na lang po. Wala pong choice. Wala, nagpipigil lang talaga ako. Tapos hintayin lang talaga. Ipit lang. Scroll na lang ako sa Facebook, nagsa-cellphone or titingin ako sa biyahe. Bumababa po ako doon sa may pinakamalapit na kainan. Mahirap ding ma-hungry o yung angry dahil hungry. Dapat handa ang pagkain para walang lumilittle drummer boy sa iyong chance sa sobrang gutom. Minsan may dala akong mga pagkain, tinapay, yun kinakain ko. Pero minsan wala akong dala, tinitiis ko na rin yung gutom. Dati, pwede pang pampalipas inip ang road trip games tulad ng old school pendong piece pag may naispatang kotseng kuba o kalbo. Pero ngayong bukod sa uso na ang mobile games, wala kang makikita sa daan kung stuck ka lang sa traffic. Kung pagod na pagod at kailangang mag-inat-inat, pwede kayang maglibang sa labas ng sasakyan? Simple ang bili ng MMDA sa anumang diskarte, tsaking walang batas trapikong nasasagasaan. Ang pakiusap lang po natin, itabi po natin ang mga sasakyan. Huwag po natin gawin while we're stuck in the middle of traffic. Itabi po natin kung pwede pong igilid sa mga waiting areas. Doon po natin gawin ito. But then again, we encourage to use yung mga facilities tulad po ng mga gas stations. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, tuluyan nang nawala ang low pressure area na dating bagyong Wilma. Pero magpapatuloy ang maulang panahon sa ilang bahagi ng bansa dahil pa rin yan sa shear line. Amihan, easterlies at localized thunderstorms. Base sa datos ng Metro Weather, umaga pa lamang bukas mataas na ang tsansa ng ulan sa Northern Luzon, lalo sa Apayao, Cagayan, Isabela at ilang bahagi ng Central Luzon. May mga pag-ulan din sa Samar at Leyte provinces. Magpapatuloy yan sa hapon pero mas malalakas na ulan na ang inaasahan sa Northern Luzon kaya mataas ang tsansa ng baha o landslide. Posible na rin ang mga kalat-kalat na ulan sa Bicol Region, Northern Mindanao at ilang bahagi ng Visayas. Sa Metro Manila, hindi inaalis ang tsansang makaranas muli ng mga pag-ulan bukas. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Sa Cebu, may isang vlogger na ginagawang content ang pagsisid sa dagat para turukan ng suka ang isang klase ng starfish para ito'y mamatay. Para sa mga umaalma sa kanyang ginagawa, ang vlogger may paliwanag. Sa tuwing sumisisid si Bonifacio dito sa kanilang bayan, sa Bandian, Cebu, lagi daw siyang may dalang syringe o hiringgilya na may lamang suka. Yung suka lang sa niyog, tuba. Pero hindi daw siya tatagay. Ang suka kasing baon niya. Kanyang tinutusok sa isang klase ng starfish na puro tusok-tusok para sila'y mamatay. Ang tawag sa mga starfish na to, cots o crown of thorns starfish. Hindi ko na mabilang pero siguro araw-araw mahigit 50 piraso. Dahil sa kanyang pagpuksa sa mga cots, marami ang umaalma. Pero ang paglilino ni Bonifacio, ang kanya raw ginagawa, paraan daw niya para protektahan ang kanilang dagat. Dahil kasi sobrang dami ngayon ng cots sa Bandian, peste na sila kung ituring. Kapag outbreaks po nila, posibleng mamamatay lahat po ng corals. Hindi tulad ng karaniwang starfish na meron lamang 5 arm o braso. Ang crown of thorns starfish o Acanthaster planki maaari magkaroon ng 10 hanggang 21 braso na napapalibutan ng napakaraming tinik.
At ang mga tinik na to, nakakalason. Naglalaman kasi ito ng chemical na tinatawag na saponins. Immediate effect nito is namamaga, nagkakaroon ng swelling yung area kung saan natusok, severe yung pain na nararamdaman. Sila rin ay mga corallivore. Ang kanilang kinakain, mga corals. Nakakatulong man sila sa biodiversity dahil iniiwan nito dumago ang ibang corals. Pero kapag sila'y dumami lang sobra, mabilis nilang nasisira ang mga coral reef. Ang problema, napakabilis nilang dumami. Sa isang spawning event, maaari maglabas ang isang babaeng kots ng milyon-milyong itlog. Kakaunti na lang din ang kanilang mga natural predator gaya ng giant triton snail. Pag may outbreak, mas madami yung kinakain nila ng mga corals kaysa nilalaki ng mga corals natin. Bagay raw na nangyayari sa mga coral reef sa Badyan. Napansin ko na po ng mga namumuti na mga corals. Kaya si Bonifacio na-inspire daw sa ibang mga vlogger na ginagawang content ang pagkontrol sa dami ng kots sa dagat. Hindi po siya mamamatay agad-agad. Unti-unti po siyang mananamlay. May mga studies din kasi na talagang nagpapatunay na very effective yung ating mga vinegar. Nakitaan kasi sa mga trials, hindi talaga sila nagkukos ng harm sa other marine na mga organisms. Marami naman naka-appreciate po. Mayroon pa nga nagdo-donate ng pang-inject talaga. At alam niyo ba na ang kots, isa rin sa pinakamalaking starfish sa dagat? Kuya Kim, ano na? Ang mga crown of thorns starfish ay maaaring umabot ng hanggang 35 centimeters ang lapad. Ang naitala namang pinakamalaking kots, halos 1 metro ang laki. Kaya sila tinuturing na second largest starfish sa dagat. Ang nanguna naman sa listahan, Midgardia sandaros. Ang specimen nito na nakita sa Gulf of Mexico noong 1968 may sukat na 1.38 meters. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. At kaugnay po sa issue ng mga nawawalang sabungero, inirekomenda ng Department of Justice na kasuhan ng kidnapping with homicide si Atong Ang at 21 iba pa, kabilang ang ilang police official. May rekomendasyon ding kasuhan si Ang at iba pa ng 16 counts of kidnapping with serious illegal detention. Nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra. Yes, Vicky, kasama nga ang negosyanteng si Charlie Atong Ang sa inirekomenda ng Department of Justice na kasuhan. Kaugnay nga po yan sa missing sabungeros at 10 counts ng kasong kidnapping with homicide ang inirekomenda laban kay Ang at 21 iba pa kabilang sa listahan ng pinakakasuhan ang mga opisyal ng pulisya kabilang sina Lieutenant Colonel Ryan J. Orapa, Police Major Philip Almedilla at iba pa. May hiwalay pa na 16 counts of kidnapping with serious illegal detention na irekomenda na isampa laban kay Ang, Orapa at Almedilla at ilang John Does o hindi pa nakikilala mga pulis sa grupo ni Orapa. Ayon sa DOJ, isasampa ang mga kaso sa iba't ibang RTC kabilang na ang Lipa City, Santa Cruz, Laguna at San Pablo, Laguna. Nangangahulugan po na binigyang bigat ng panel of prosecutors ang mga testimonya ng whistleblower na sina Julie Dondon Patidongan at kanya mga kapatid na sina Elakim at Jose, pati na po ang salaysay na isa pang tauhan ni Ang. Matatandang itinuro ni Patidongan si Ang bilang mastermind sa pagdukot ng mga nawawalang sabungero mula 2021 hanggang 2022 sa iba't ibang lugar sa Bulacan, Maynila, Laguna at Batangas. Sinabi pa ni Patidongan na pinatay na raw ang mga sabungero at tinapon ang mga labi sa Taal Lake. Tinawag naman ng abogado ni Ang na si Attorney Gabriel Villarreal na depektibo at hindi patas ang rekomendasyon ng DOJ at sila daw po ay maghahain ng motion for reconsideration para ito'y mabaliktad. Sa ngayon, Vicky, ay sinusubukan pa nating kunin ang panig ng iba pang nirekomendang kasuhan. Yan muna po ang pinakahuling ulat. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo. Aprobado na sa Senado ang mahigit 6.7 trillion pesos na panukalang national budget para sa susunod na taon. Isasalang na ito sa Bicameral Conference Committee sa Huwebes. Tinutukan niyan live ni Rafi Kima. Rafi?
Mel, aprobado na nga dito sa Senado sa third at final reading ang 2026 General Appropriations Bill matapos ang mabusising pagtalakay sa budget bunsod ng mga nadiskubring maanuwalyang flood control projects. 6.793 trillion pesos ang inaprobahang budget na nakatakda ng dalhin nga sa Bicameral Conference Committee. 17 senador ang bumoto pabor sa pag-aproba sa 2026 General Appropriations Bill. Walang nag-abstain o bumoto taliwas sa budget. Pero 7 sa mga senador ay wala sa plenaryo para bumoto, kabilang na si Senador Bato de la Rosa na halos isang buwan ang hindi nagpapakita sa Senado. Sa ating mahabang pagtatalakay, 2 mahalagang layunin ang ating binabalikan. Una, ang pagpapalakas ng mga programa ng pamahalaan para matugunan ang pangangailangan ng ating mga kababayan. Pangalawa, panatilihing bukas at matibay ang ating proseso laban sa anumang anyo ng korupsyon. Through our collective work, the 2026 budget is now more transparent, more disciplined, and more accountable than before. Pinakamalaking budget pa rin ang mapupunta sa sektor ng edukasyon. Ang budget naman ng DPWH, tinapyasa ng 311 billion pesos mula sa orihinal nitong panukala na 811 billion pesos. Sa December 12 na ang nakatakdang Bicameral Conference Committee meeting para himayin ng Senado at ng Kamara ang magkakasalungat na probisyon ng 2 kapulungan. Giit ni Senate President Tito Soto, ila-livestream ang BICAM tulad ng kanilang ipinangako. Gusto namin naka-open, kitang-kita ng publiko, sino-sino naglagay ng ganito, sino-sino yung nagpasok niyan, anong budget para sa mga 3 pinakamahalaga, DepEd, DOH, Agriculture. Ang Kamara iginiit din natutuparin ang pangako nilang ila-livestream ang BICAM meeting. Nilinaw ni House Appropriations Committee Chairperson Micaela Swansing na Agosto pa lang, sinabi na ng liderato ng mababang kapulungan na ila-livestream nila ang BICAM, taliwas sa mga lumabas na may kongresistang tumututol dito. Bukod sa chairman nitong si Senador Win Gatchalian ay 7 senador mula sa mayorya at 4 na senador mula sa minorya na pawa mga vice chair ng komite ang pinangalanang miyembro ng Senado sa gagawing BICAM. Pero kanina ay nag-withdraw si Senador Jingo Estrada bilang miyembro ng BICAM na tinanggap naman ng liderato ng Senado. Extended din ng 3 araw ang sesyon ng Senado sa halip na hanggang December 20 yung kanilang adjournment ay may sesyon ng mga senador hanggang sa December 23 para daw mabigyan ng sapat na oras ang BICAM at ma-ratify ang enrolled budget bill at hindi lang ang summary ng BICAM report. Yan ang latest mula rito sa Senado. Mel? Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima. Pinuna ng Commission on Audit ang malaking bahagi ng pondo ng MMDA na hindi nagamit noong nakaraang taon. Pantugon pa naman ang pondo sa baha at traffic sa Metro Manila. Nakatutok si Mariz Umali. Lumalala lang siguro tuwing Christmas rush pero all year round naman talaga ang traffic sa bansa. 3.5 billion pesos pa nga ang nalulugi sa ekonomiya ng Pilipinas dahil dyan, ayon sa Foreign Aid Agency na Japan International Cooperation Agency. Pinalalala pa ang traffic pag may mga binabahang kalsada. Sa Metro Manila, isa sa nakatokang mag-ayos sa traffic at sa baha ang Metro Manila Development Authority o MMDA. May pondong inilaan para dyan pero hindi lubusang nagamit noong 2024? Yan ang lumabas sa audit report ng Commission on Audit sa mga gastusin ng MMDA noong 2024. Katunayan, mahigit 1 bilyong pisong pondo ng MMDA noong nakaraang taon ang hindi nagamit. Bukod sa mababang budget utilization, sunod-sunod ayon sa COA ang mga naantalang traffic management at flood control projects. Ayon sa COA report, sa kabuuang 11.8 billion pesos na budget ng MMDA, 91.30% ang naobliga o ipinangakong gagamitin sa mga proyekto, pero 75.25% lamang ang nailabas o nagastos. Kaya aabot ng 1.028 billion pesos ang hindi nagamit. Ang sanhi raw nito ayon sa COA ay ang pagkaantala ng mga proyekto at proseso ng procurement, kabilang na ang bidding, pagkuha ng contractors at pagbili ng mga kagamitan. Ang resulta, naantala rin ang serbisyo para sa publiko. At may banta rin ang pagbalik ng pondo sa National Treasury. Ibig sabihin nito, oras na maibalik sa National Treasury, hindi na ito magagamit pa ng MMDA sa kanilang mga proyekto.
Sa traffic management projects, hindi nasunod ang target schedule sa annual procurement plan, kaya kinailangang mag-request ng extension para hindi mag-lapse ang pondo. Sa flood control projects, 17 ang tuloy naman, pero may zero disbursement rate o hindi pa nagbabayad sa contractor dahil hindi sila nagsusumite ng billing o kulang sa dokumento. May inutang ding pondo para sa Metro Manila Flood Management, pero 40.40% lang ang nagamit para sa Phase 1 hanggang October 2024. Kaya nagbayad pa ang gobyerno ng 37.4 million pesos mula 2018 hanggang 2024 bilang multa sa hindi paggamit sa pautang sa oras. May 29.57 million pesos na pondo ang hindi pa rin nagagamit. Sa 68 proyekto, may 40 di pa tapos noong panahon ng audit, bukod pa sa 5 di pa na ipatutupad dahil sa pumalyang bidding. May 21 billion peso projects din na delayed dahil sa kahinaan sa interagency coordination, external disruptions at permit issues. 6 na 700 million peso project naman ang hindi natapos noong 2024. At may halos 30 million pesos na advance payment ang hindi nabawi mula sa mga contractor ng mga proyektong tinerminate o inabandona na. Sabi ng MMDA nang hingan namin ng pahayag, hindi na sila magbibigay ng komento dahil nasa COA report na rin ang sagot nila sa mga obserbasyon ng COA. Sabi nila tutugunan nila ang mga kakulangan at patitibayin ng monitoring, procurement efficiency at coordination na pinuna ng COA. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali Naktutok, 24 oras. Ngayong kabi-kabila ang mga Christmas party at inuman, nagpapaalala po ang LTO laban sa pagmamaneho ng lasing. Pinaigting na nito ang deployment para hulihin ang mga ganyan at pinatawag pa ang isang babaeng nag-viral dahil tila umiinom habang nagmamaneho. Nakatutok si June Veneracion. Hindi nakaligtas sa monitoring ng Land Transportation Office o LTO ang viral video kung saan makikita ang isang lady driver na tila umiinom habang nagmamaneho. Nakilala na siya ng LTO at pinadalhan na ng show cause order. Ito, yung violation nila, parang pinagmamalaki pa sa social media eh. So yan yung pinagbabawal ho. Haharap po siya sa pagdinig dito sa amin sa LTO para patunayan niya na hindi alak yung iniinom niya. Ngayong panahon na kaliwat kanan ng party dahil sa nalalapit na Pasko at Bagong Taon, inaasahan ng LTO na mas dadami ang mga pasaway na magmamaneho kahit nakainom. Kaya mas pinaigting na raw ang deployment ng mga unit dala ang mga breath analyzer para ipatupad ang anti-drunk and drug driving law. Once na nakagawa sila ng aksidente o nakagawa sila ng violation sa kalye o maaksidente sila, maraming perwisyo ang nagagawa. Minsan buhay pa yung nawawala. Merong 4 na raang unit ng breath analyzer ang LTO na nakakalat sa iba't ibang panig ng bansa. May mga karagdagang unit pa na darating ngayong buwan. Paano nga ba ito gumagana? Ayon sa medical website ng Medical News Today, sinusukat ng breath analyzer ang alcohol content level sa katawan ng isang tao base sa hangin na binubuga nito. Ang alcohol daw kasi sa alak na ininom ng isang tao, hahalo yan sa dugo at sasama sa hininga ng tao. Ang magre-reflect sa datos ng breath analyzer depende sa dami ng alak na inom at sa bilis ng kanyang metabolism. Sa Pilipinas, kapag 0.5 ang blood alcohol concentration ng isang nagmamaneho ng sasakyan, kinukonsidera na ito ng LTO na drunk driving. Mas mahigpit sa mga driver ng public utility vehicle at motorsiklo. Dapat 0 ang alcohol sa katawan. Pumayag ang aming volunteer na si Chris, di niya tunay na pangalan, na sumalang sa test. Sinubukan niyang magmumuglang ng alak at saka sumalang sa test. Mawawala din daw ang blood alcohol concentration sa loob ng 4 hanggang 8 oras. Kapag nakainom na po, magpahinga para bumaba yung or mawala yung blood alcohol content, magpahinga yung driver kung nakainom na po. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 oras. Ngayong Christmas rush, maglalabas ang Department of Transportation ng utos kaugnay ng booking cancellation at surge pricing ng mga ride-hailing app o TNVS. Problema yan ng mga commuter na sinabayan pa ng transport strike. Nakatutok si JP Soriano. Sa unang araw ng 3-day transport strike ng Manibela, may nasakyan pa rin namang jeepney ang mga pasahero bukod sa Parañaque at Quezon City. Maging sa Las Piñas, Caloocan, Marikina,
at sa Maynila. Maibalik yung ating 5 years na prangkisa at makarehistro po tayo. Imbis po na ipambayad na lamang namin, doon sa mga renewal nito, pinagmumulta pa po kami. Barya-barya lamang po ang kinikita ng ating mga kasamahan. Hindi talaga ang strike ang mas pinoproblema ng mga commuter, kundi ang kakulangan ng masasakyan, lalo na ngayong Christmas rush. In demand syempre ang mga ride-hailing apps o TNVS. Kaya si Ina na marami pa namang grocery na iuuwi, inabot ng mahigit 10 minuto bago nakapag-book. Ang singil mahigit 300 piso kahit sobrang lapit lang ng pupuntahan. Pinatos niya ito lalo't malakas ang ulan. Kaya parang wala akong choice. Pero bago pa dumating ang nabook, kinansel ang trip niya. Kinailangan pa niya uling mag-book. At sa wakas, may nasakyan na. Marami pa akong nakausap na nakaranas ng booking cancellation. Nahirap pa naman sa dami ng bitbit. Kasi expected namin nandun na, tapos makakauwi na kami. Tapos mag-antay na naman kami ng another booking. Paliwanag ng samahan ng mga ride-hailing app drivers sa bansa, may mga ride-hailing app na automatic na nag-a-accept ng pasahero kahit nasa 2 kilometro ang layo sa kanila. Hindi raw yan basta-basta kinakansela, lalo't may multa at pwedeng ikasuspindi nila sa app ng ilang minuto o oras. Pero kung sobrang traffic, hindi agad mararating ang layong yan. Kapag masyado ng malayo, napakataas po ng gasolina ngayon, talagang napipilitan po na mag-cancel. At kawawa naman po yung mag-aantay ng mga pasahero natin. Pero ang Department of Transportation ipinag-utos na sa LTFRB na isumite ang listahan ng mga drivers mula sa mga ride-hailing companies na nawiwiling mag-cancel ng booking, lalo na ngayong Christmas season at sa mga susunod daw na araw. Sa susunod na linggo, pagpupulungan din ng DOTR, LTFRB at ride-hailing app companies ang legalidad ng surge pricing o kung pwede itong suspendihin o tanggalin pansamantala tuwing panahon ng Pasko. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, tuloy na ang 2025 Southeast Asian Games sa Bangkok, Thailand. Ngayong gabi na ang opening ceremony, pero maaga pa lamang kanina, dagsana ang mga manonood at mga taga-suporta sa mga atleta, kabilang ang mga pambato ng Pilipinas. Flag bearers, sina Pinay tennis sensation Alex Yala at volleyball star Brian Bagunas. 11 bansa sa Southeast Asia ang paparada mamayang gabi sa harap mismo ng hari ng Thailand na manonood ng opening ceremony. Bago pa man ang opisyal na pagbubukas ng prestiyosong sports event, nagpakitang gilas na ang Team Pilipinas sa ilang sports event ng SEA Games. Pasok na sa medal rounds o semis ang ating mga pambato sa men's football matapos talunin ng Indonesia habang tinambakan naman ng ating men's basketball team ang Vietnam. Bukas na ang itinuturing na dream matchup ng San Beda Red Lions at Letran Knights sa NCAA Season 101 Men's Basketball Finals. Inaabangan yan lalo't huling nagtapat ang Red Lions at Letran Knights noong Season 95 kung kailan nagwagi ang Red Lions. Lions din ang may pinakamaraming panalo sa kasaysayan ng NCAA na 23 championships. 20 NCAA championships naman ang naipanalo ng Letran. Gaganapin ang Game 1 bukas ng alas 2 ng hapon. Sa Sabado, December 10 naman ang Game 2. At sa December 16 naman ang Game 3 kung magkakaroon ng tiebreaker. Christmas came early para sa mga batang may cancer na binisita ni Kapuso ex-PBB housemates AZ Martinez at Vince Maristella. Sina AZ at Vince, ibinahagi rin ang kanilang plano para sa Pasko. Ichichika yan ni Nelson Canlas. Dala ang mga espesyal na regalo, masayang mga palaro, at words of inspiration. Maagang ipinadama ni na ex-PBB housemates AC Martinez at Vince Maristella ang diwa ng Pasko sa mga batang may cancer sa Bahay Aruga. Kasama rin nila ang kaibigan at kapwa PBB housemate na si Kira Ballinger. Espesyal daw para kina AC at Vince ang pagbisita dito. Sa family kasi namin, mayroon na kaming nagkaroon ng cancer. And I think isa yun sa mga tumatak sa puso ko nung first time ko pumunta dito. Tapos, alam mo yun, sa sobrang daming blessings.
lalong malapit sa puso ni AC, gaya ng naibahagi niya noong nasa loob pa sila ng bahay ni Kuya. It's something close to my heart din. Kami ni River, we advocated for cancer patients. Na-remember ko yung duo ko and dad ko. Grateful sina AC at Vince sa lahat ng natatanggap nilang blessings. Excited na nga rin daw sila na magdiwang ng Pasko kasama ang kani-kanilang mga pamilya at mahal sa buhay. Ano kaya ang kanilang plans? Kaming family talaga, close talaga kami, and nagbibigay talaga kami ng time para sa isa't isa. Kain, games, and ewan ko sa family namin, sobrang laki talaga. We go travel for Christmas talaga. Pero this time, maybe we'll just stay home with family. Mix talaga yung nasa Noche Buena namin. And depende din kung anong dalhin ng relatives namin. Sometimes nagpo-food sharing kami sa bahay. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings. And that's my chika this Tuesday night. Ako po si Iya Arellano, Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Thank you, Iya. Thank you, Iya. Salamat, Iya. At yan ang mga balita ngayong Martes, 16 na araw na lang, Pasko na. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumagi. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.